to know what happens when the world ends. At least this is an okay bar for running into you. It's an awful house. Now Hello guys, so today yung schedule ng operation natin ng rhinoplasty. So, sana maging successful din. Ito na yung huling tingin ko sa pagmumukha ko. Na, ayan, yung default. So, nandito na ako sa clinic. Inaantay ko na lang si Doc para pag-usapan namin yung procedure na gagawin sa ilong ko. So, after ng consultation, tsaka ng briefing, ngayon, minarkahan na ni Doc yung face ko. So, one-day process lang dito, pero pwede din naman magpa-appointment ng advance kung gusto ng advance consultation. Well, sa akin kasi, mas pinili ko na one-day process na lang. So, right after the surgery, nilagyan nila ako ng ice mask para siguro mag-numb yung pamamaga. And then, ayun, okay naman ako nun. Nagising agad ako. Wala akong naramdaman na kahit anong sakit, lalo na during the operation. Nung una, sobrang kabado pa ako. Ayan, pinagpahinga nila ako ng ilang minutes, pero nung okay na ako, sinabi ko na kaya ko nang tumayo. Agad naman nila akong pinayagan na umuwi na para makapagpahinga. So, ayan, nung nakauwi na kami, manhid pa din yung pakiramdam ko dyan. Para lang ako may sipon na tumutulo. Then, may cover naman, so hinayaan ko lang. Sabi naman nila doon, it's normal naman, kaya kinabukasan ko na inalis yung cover. So, tinatry kong alisin yung pen mark. Kaya lang, ang hirap niya alisin. Tsaka medyo masakit pag dinidiinan. Kaya inayaan ko na lang din. Kinabukasan, ginamitan ko na ice bag para hindi mamaga, and then wala pa naman ako masyado nakakamdaman pa din dyan na sakit or kahit ano. Inagapan ko lang para hindi mamaga yung mukha ko. Bali, 10 days bago tanggalin yung tahi doon sa sugat. And then, dapat cold compress lang din at saka warm compress. Tapos, ayan, ito yung first meal ko. So, bali dito nahirapan pa ako kumain kasi sobrang namamanhid pa yung upper lip ko. Kaya, dahan-dahan lang din kasi hindi ko masyado makita yung pagsubo ko ng pagkain since nakaharang yung pang-cover dun sa nose ko. Kaya, ayan, medyo mabagal talaga. Tapos, hindi din ako makakilos mag-isa. So, ang nag-alaga sa akin yung kuya ko. Bale, siya lahat nagluluto. Lahat ng kailangan ko siya nagpo-provide. Kasi every time nakikilos ako, nahihilo ako bigla. Sumasakit yung ulo ko. Then, sumasakit din yung ilong ko. Tapos, yun. Kaya, talagang kailangan ng pahinga after the surgery. So, after ko kumain, tinanggal ko na yung cover. Then, chinek ko. Nung pagkakita ko dyan, nagulat ako kasi hindi pantay yung ilong ko sa maga. As in, sobrang laki niya. Tapos, ayan, dahan-dahan ko siya nililinis ng cotton buds para hindi mamuo yung dugo dun sa sinulid. Para hindi siya masakit pag tinanggal. Tsaka, ayan, lagi ako may oil film. Isa talaga sa pinakamahalaga yung oil film kasi mayat maya ang bilis mag-oily ng mukha ko. Siguro kasi dahil maga nga siya. So, mayat maya ako din siya nililinis kasi baka magka-pimples ako.
medyo na paranoid kasi ako. Kasi first time ko lang naman magpa-surgery ng kahit ano. Bali nung third day, eto, napansin ko lumulubo na yung mukha ko. Halatang namamaga na siya. Tapos ito, naligo na rin ako. Pero hindi ko binasa yung mukha ko kasi bawal mabasa yung cast, bawal siya alisin. Tapos ito yung sa tenga ko. Dito kinuha yung tip na nilagay sa dulo ng ilong ko. Ayan. So, ayan, lagi ko talaga siya chine-check. Tapos, grabe din yung pagka-oily ng mukha ko. Yung sa bandang ilong, hindi ko siya mapunasan kahit anong gawin ko. Kasi baka magalaw ko yung sugat. Natatakot ako na matanggal yung sinulid or what. Tapos, ayan. Everyday naman may changes. Tapos, thankful pa din ako since hindi siya namaga ng sobra kagaya nung sa iba na nagpapasa talaga yung mukha. Tapos, dito napansin ko, unti-unti na rin pumapantay yung alar ng ilong ko. Kasi nung una talaga sobrang hindi siya pantay. Ayan, sobrang kintab ng mukha ko kasi ang oily niya. Tapos yung sa tenga naman, kala ko yun yung magiging problema ko kasi pag nagtulog, kala ko masakit pag matatamaan. Pero hindi pala. As in, wala talagang naramdaman na sakit. Mas masakit pa yung pag nagpabutas ka sa tenga. Yung struggle ko lang dito talaga, yung pag makati yung ilong ko, hindi ko siya makamot, kailangan mong tiisin. Tapos minsan makati din yung sa ilalim ng cast. So hindi ko din siya pwede angatin kasi baka matanggal na dikit yung tape. Kaya talagang titiisin mo. Bali, ito yung 6th day. Medyo wala na yung maga. Umpisa din yung mukha ko. Pero yung sugat doon sa tahi, medyo masakit pa pagka ginagalo ko siya ng cotton buds. Bali, dito, tinry ko na din mag-work since na-bored na din ako tsaka parang tagal ko na din naka-leave. Kaya, ayan, tinry ko mag-work. Kaya lang, nung kinagabihan yan, sumakit yung ulo ko para akong lalagnatin na ewan. Baka dahil siguro nabinat ako. Bali, pagkagising ko, nung nakapagpahinga ako, okay naman na ulit yung pakiramdam ko. Ayan. Ito, very normal na yung pakiramdam ko dyan. Excited na ako tanggalin yung tahi. Para makita ko na yung tsura pag tinanggal na yung cast. So, ito, naging routine ko talaga yung every pagkagising ko, videohan ko siya para makita ko kung may changes. Tapos, inaddict ko din talaga yung pag-inom ng pineapple juice. Kasi sabi nila, nakakatulong daw yun pampatanggal ng maga. Bali, ito na yung schedule ko na pabalik sa clinic para tanggalin yung mga tahi ko. Ayan. So, bago ko pumunta doon, lilinisin ko muna yung ilong ko. Tapos yung mukha ko sobrang dry na din. Kasi walang hilamos for 10 days.
Tapos, ayan, papakita ko sa inyo kung paano ko nililinis yung ilong ko. So, inuna ko muna linisin yun sa tenga ko para mas madali. Ayan, bali, pagkalinis naman yan, papalitan ko lang ng bulak. Then, ayun, lalagyan ko na siya ng tape. Tapos, yung sa ilong ko, usually, sprayan ko muna siya ng nasal spray para lumambot yung mga dumi sa loob para mas mabilis siyang linisin. Tapos, babasahin ko muna ng distilled water yung cotton buds. Tsaka ko siya dahan-dahan na iikot dun sa ilong ko para hindi masakit, para hindi mabigla yung sugat. Tapos yun, same lang sa kabila. Bali, ganito ko siya nilinis for 10 days. Tapos yan, ginagamit akong syringe para sakto dun sa cotton buds, yung tubig. And then, ito yung kit ko. Binili ko talaga to bago pa ako magpa-surgery para gusto ko kasi pag after the surgery, ready na lahat. And then, ito yung required na toner na gamitin, dapat 0% alcohol. Bali, dito on the way na kami pabalik dun sa clinic. And tapos, ito yung nag-antay na ako dun sa loob ng clinic since mayroon pang mas nauna sa akin. Ayun, waiting lang ako. Pero saglit lang naman yun kasi ako na agad yung next. Ito, natanggal na yung tahi. Ayan. Yung ibang part, nagsugat kasi dumikit yung dugo dun sa may mga sinulid. Hindi naman siya gaano kasakit. Sakto lang. Tapos, after namin dun sa clinic, naghanap kami ng cafe para mag-breakfast. Tapos, ito yung napuntahan namin since malapit lang sa area. Ang ganda pala dito, siguro dapat minsan tambayan din. Kasi sobrang chill ng vibes din. Parang aesthetic yung dating niya. Kakawasin ko lang, kakatanggal lang hanggang dito sa pagtanggal lang. Tapos chinek din namin yung purple oven sa tabi ng cafe. And then, bumili kami ng isang box na biscuits. Sabay guloy mo ka. Tapos pag-uwi, naglinis agad ako ng mukha ko kasi lagkit na at ang oily. Tapos ito yung update. Medyo magapa talaga, lalo na yung tip. Ang laki niya. Honestly, nung pagtanggal ng cast kanina, hindi ako natuwa doon sa result kasi nga ang laki pa nung ilong ko. Pero sabi naman, day by day may changes.